siset natin yung mga tangke niyan. Ayan. Ito pala dalawang slim type yung walang screen. Yan, dalawa po yan. Tapos isang with screen. Ayan. So ayan na mga kabit, naset na natin yung tangke, tatlong tangke. Ayan, naka self top na rin yan. Yo, what's up mga kabit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Katatapos lang nating mag-pack ng ating mga for deliver bukas at saka mamaya. And then yung kanina kinuha yung isang lightin natin ng isang magbabalot. Pinuntahan tayo dito, dinayo tayo. No choice tayo, bibigay na natin kasi dinayo eh. So dapat yun ay dadalhin ko mamaya kasabay nung isa na yun niya sa dulo na yun. Eh wala eh, hindi na tayo makatanggi dahil wala tayong maibibigay. So after nating makapag-pack ng ating mga unit, ito naman siset natin yung mga tangke niyan. Ayan. Ito pala dalawang slim type yung walang screen. Yan, dalawa po yan. Tapos isang with screen. Ayan. Bali mag-assemble tayo kasi wala na tayo nung slim type na walang screen. So eto na, isiset na natin yan para matapos na natin yung mga unit na yan. Tangke muna, tapos pag natapos natin iset yung tangke ay kiklining na natin. Okay? Ang process na ginagawa ko nga pala dito mga kaduwit ay kinakabit muna natin yung gate valve sa tangke para masipat natin o ma-align natin ng ayos yung gate valve dun sa patakan ng langis. Ayan. So kailangan maasinta natin ng ayos para hindi siya tagilid or hindi siya sablay. And then after natin na magkabit yung gate valve, ayan, isisipatin na natin yung saktuhang tama ng gate valve dun sa ating patakan ng langis. Ayan. Ayan, at after natin na ma-align ay lalagyan na natin ng marking para doon natin siya bubutasan. Dalawang butas nga pala yung ginagawa natin dyan mga kaduwit para hindi siya iikot once na nilagyan na natin ng nut o ng screw. So ang ginagamit nga pala natin yung screw dyan ay M5 na flathead screw para pantay pa rin siya once na nakabitan natin yung screw. Pinapantsiran ko rin muna bago natin butasan para sureball na hindi magbabago yung pwesto o yung posisyon ng ilalagay natin butas. Ayan. At after natin malagyan ng butas yung kabilang side, ang ginagawa ko ay nilalagyan ko na muna siya ng topping. So M5 na topping bit din po yung gamit natin para mayroon na siyang self top para hindi na tayo maglalagay ng nut sa ilalim. Self screw na din siya. O self screw na siya para hindi hassle sa pagkakabit ng screw. Anytime ay pwede natin tanggalin, pwede natin ibalik. Hindi na tayo kailangan maglagay pa ng nut sa ilalim. Ayan, same process na rin po yung mga susunod natin gagawin. So yan, after nating malagyan ng topping yung ating hole dun sa chassis ay lalagyan naman natin ng chamfer yung butas ng ating bracket ng tangke para once na ilagay na natin ang screw ay nakalubog yung screw, hindi siya nakalutang. Ayan, flat pa rin yung ibabaw ng screw dun sa surface ng ating bracket ng tangke. Ayan, para malinis din yun.
So ayan na mga kabit, na-set na natin yung tangke, tatlong tangke. Ayan, naka self top na rin yan para hindi na kailangan ng nut sa ilalim. Naka tapping na yung lahat ng mga butas ng screw natin sa tangke, kaya wala nang problema yan. Detachable, pwede maglinis, kung maglilinis pwede tanggalin. Okay, so yun lang po. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, panonood sa ating mga video. God bless po sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you very much.